Ni Torre, ni Marbil at ni Abalos at ginawang national story na mayroong human trafficking complainant at yun ang anak mo pong ginamit. Yun pa lang, ang totoo, pinaharap ng pulis, binriping, tinuruan, pinaturuan paano mag-blatter, paano magreklamo, and then hindi niya alam ng anak mo na ihaharap sa media at ginamit na storya ng mga pulis para palabasin na may nangyayaring krimen at ikaw ang biktima. Yun bang buong kwentong ginawa ng mga pulis? Yun, sir, tama. Klaro. So, tanim testigo, tanim kaso. Hello po. Hello po. Good morning po sa lahat ng mga kababayan po natin sa buong mundo po. Na, gusto ko lang po ipapaliwanag yung nangyari kahapon. Sa akin po kasi po, bago ako nilabas nila, sinabihan po ako na dalhin nila ako doon sa office nila at yung may tatanong lang sila sa akin po about sa anak ko, bakit nandito po. Pero bago siya na pumunta kami po doon, nagano po siya ng blatter report po sa police station. Pinakuha siya doon ng blatter report, tapos pumasok na siya dito. Kasi po hindi niya po ako makontak. Yun nga, kasi wala akong cellphone po, kaya yun ang nangyari. Yung inyong anak pumunta ng Davao City at para bisitahin kayo at kayo ay nandyan nag-stay sa loob ng Davao compound sa KOGC. Tama po ba? Opo, ang anak ninyo hindi dyan nag-stay sa loob ng compound? Hindi po, hindi po. So para magbisita siya, dahil nga kinordon ng pulis, binarikadahan nila ang buong compound, walang pinapapasok at kanilang sinisita, nahirapan siya mag-contact sa'yo. Tama po ba? Opo, sir. So dahil nahirapan siya mag-contact sa'yo, nilapitan siya o siya ang lumapit sa DSWD? May lumapit po sa kanya na sabi niya tutulungan din siya na ipablatter. Kasi hindi siya makapa. Ang lumapit sa kanya, pulis ba? O DSWD o ano? Hindi ko lang alam, sir, kasi po hindi ko alam kung sino ang lumapit sa kanya. Basta tinulungan siya doon sa police station. So dinala siya sa police station. Nagpa-blatter siya. Anong sinabi niya doon at nung malaman mo, anong binanggit niya sa blatter? Bakit naging isang malaking issue ito ngayon na ginagamit ng mga pulis? Ano bang nabanggit niya sa blatter? Kasi yung blatter, sir, hindi ko talaga yun nabasa. Basta ko, yun ako, masakit na yung paa ko dahil nandito daw ako kasi dati daw wala akong sakit na paa. Parang lumalabas tuloy na ito siya ay binigyan siya ng coach, kinoach siya, no? Tinuruan. Yun. Tinuruan siya nitong tao o sino man yung lumapit, dinala sa pulis, at tinuruan siya ng mga dapat niyang sabihin para lumabas na parang ikaw ay nasa masamang kalagayan. Yun ba ang pagkakuha namin? Ang ganun talaga yun. Okay. So ngayon, pag nangyari ito, bigla na lang nagkaroon ng reklamo sa pulis na ikaw ay nagiging biktima ng isang human trafficking na kaso at ginamit yung anak mo na wala namang layunin na gawin yon, subalit dinala sa police station. At malamang, sa malamang, ang gumamit nito, mga pulis din. Kasi yun ang layunin talaga nila na gawing masama ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Yun ba ang paniniwala mo? Opo, sir, kasi po yung kagabi, yung tinawag siya doon sa loob ng ng room. Narinig ko lang na tinawag siya ni Sir Torre po. Tapos yun sinabi na sa akin ng taga-CIDG na press daw yun, press conference. Pero yung anak ko, hindi niya alam din na yun pala na mangyari. Na yun na pala ang nag-interview sa kanya. Yun. Hindi niya alam na iharap siya sa media at bago siya iharap, nagkaroon muna sa kanya ng parang tinuturuan na siya kung anong sasabihin at nang humarap na siya sa media, kung anong gustong sabihin ni General Torre, yon ang kanyang sasabihin at palalabasin na ikaw ay dapat ma-rescue. Tama ba ang kuha namin? Opo, sir, opo. Ayun ang nangyari. So ibig sabihin pala, mga kababayan, totoo pala ang tsorya na nagkaroon ng tanim testigo, tanim reklamo at ang anak ni Mrs. Jenaline Benguel na isa po sa mga kapanalig at nananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ ay ginamit ng mga pulis at ang minensyon na pangalan ay ang unit ng CIDG at si General Torre na siya nag-arrange. Mahilig ito mag-press con . Ito rin ang ginagawa niya dito sa Quezon City. At ginamit po ang inyong anak na hindi naman naaayon sa gusto niya. Gusto niya lang bisitahin ka. At wala siyang layunin na palabasin na ikaw ay na-hostage ng Kingdom of Jesus Christ. Tama ba, Ma'am Jenaline? Opo, sir. So, klaro. Opo.